Mga kaminang, meron akong tanong sa inyo. Kapag ganitong umuulan, anong ulam ang naiisip mong iluto o masarap iluto? 'Di ba? Yung mga ulam na meron sabaw. Dahil sa ganitong panahon, ang masarap gawin, yung humigop ng mainit na sabaw. Kaya tara, samahan mo ko at magluluto tayo ng sinabawang baka sa kamatis o kinamatisang baka. Welcome to Minang's Kitchen! So yung baka natin, palalambutin muna natin. Lagay nyo yan sa isang kaserola, pagkatapos maglagay kayo ng sibuyas, peppercorn o pamintang buo, at saka dahon ng laurel. Tapos maglagay kayo ng tubig just enough na nakalubog yung karne. Lalagyan din nga pala natin to ng kaunting asin. Tapos ilagay nyo na yung takip ng kaserola. Yung kalan nyo naman, buksan nyo muna yan sa pinakamalakas na apoy at antayin nyo yung kumulo. Ayan, kumukulo na. So ang gagawin natin, aalisin natin yung mga dumi-dumi dito sa ating sabaw. Pagkatapos, hihinaan na natin yung apoy sa medium flame. And then, dediretso lang natin yung pagpapakulo for 1 to 1.5 hours o kaya hanggang sa lumambot na yung karne. Tapos yung tubig, magdagdag lang kayo basta kinakailangan hanggat hindi pa malambot yung karne. Ayan, okay na. So ngayon, tanggalin na natin itong mga karne. Tapos yung broth, itabi nyo lang yan kasi gagamitin natin yan mamaya sa pangsabaw. And then proceed na tayo dito sa ating next step. Magigisa na tayo. So dito ibang kaserola na yung gamit ko ha. Yung apoy ko naman nilagay ko sa medium to medium low flame. Tapos naglagay lang ako ng kaunting mantika. Inuna ko na nga palang igisa itong ating sibuyas na hiniwa ko lang naman liliit. Gisan nyo lang yan hanggang maging translucent. Pagkatapos isunod na agad natin ilagay itong ating chopped garlic. Igigisa lang natin yan hanggang sa maamoy na natin yung kanyang aroma. Next, isutay naman natin itong ating kamatis. Tapos, igisa natin ito for at least 2 minutes o kaya hanggang sa medyo maging soft and mushy. And then, maglalagay tayo ng patis. Tapos, igisa nyo yan hanggang sa lumabas yung kanyang amoy. At saka natin ngayon isasama itong ating pinalambot na karne kanina. Pagkatapos, idiretso lang ulit natin yung pagigisa natin for another 2 minutes. Then after that, maglalagay tayo ng pamintang durog at saka ng kaunting asin. So haluin nyo na muna yan. Then afterwards, ilagay nyo yung takip ng kaserola at lutuin muna natin ito for at least 2 to 3 minutes. Ibubuhos na natin yung itinabi nating beef broth kanina. Pagkatapos natin mahalo yan, ibalik natin yung cover. Then, isimmer natin yan for 10 to 15 minutes. At habang inaantay natin yan, baka hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel. I-click mo na yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga new videos natin. I-follow mo na rin ang Minang's Kitchen sa Facebook, IG, at sa iba pang socials. So after nyan, pwede na natin ilagay yung ating patatas. Tapos kung gusto nyo ng mas marami yung sabaw, magdagdag na lang kayo ng tubig. So isimmer natin ito for 2 to 3 minutes or depende kung gaano kalaki yung hiwa ninyo sa patatas. After nyan, pwede na natin timplahan yung sabaw. Dito, naglagay muna ako ng isang beef cube. Pagkatapos, tinikman ko muna yan para malaman ko kung ano yung pwede ko idagdag. So, naglagay ako ng patis at saka ng kaunting asin. So, kayo, nasa sa inyo na yan kung ano yung preferred ninyong alat sa inyong sabaw. At kapag okay na sa inyo yung lasa, ilagay na natin yung sili green, optional lang naman yan, at itong ating bagu beans. Then, isimmer nyo yan for 2 minutes. At panghuli, ilagay na natin itong bok choy. Pero kung wala naman kayo niyan, pwede naman ang pechay, repolyo o kaya pechay bagyo. So ito, mabilis na lang to. Isimmer lang natin to for 1 to 2 minutes. Then ready na to. Serve natin to habang mainit yung ating sabaw. Wow! Ang sarap, di ba? Umuusok at mainit na mainit itong ating sabaw.
At mga kaminang, ito na yung aking version ng sinabawang baka sa kamatis o kinamatisang baka. Sana ay masubukan nyo na mailuto ito. Sigurado naman ako na magugustuhan nyo to. Kaya huwag mo kalimutan ang mag-subscribe, like, comment, and share this video. Okay, kain na!